tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ikaw si... Ako si Margarita Alcantara, isa sa mga scholar ni Mrs. Virginia Sandoval. Okay. Isa ka pala sa mga pinag-aaral ni Ma'am Sandoval. Good morning po, sir. Si Carla, dito pala siya nagtatrabaho. Ito na po ang pinapa-encode ninyo sa... ikaw? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Hindi ko siya kilala. Akala ko magkakilala kayo eh. Dahil pareho kayong nagulat. Siya nga pala. Mabalik nga pala ako sa pagiging scholar ni Mrs. Sandoval. Matalino ka rin siguro, no? Lahat kasi ng mga pinag-aral o scholar ni Ma'am Sandoval ay matatalino. Mga deserving students. O nga't para sa lahat ang scholarship na ginagrant ni Ma'am Sandoval, ay selected pa rin ang mga estudyante para masiguro na hindi masasayang ang pagpapaaral sa kanila. Bakit hindi mo na lamang tignan ang resume ko para mas makilala mo pa ako at nang hindi ka na tanong ng tanong dyan? Di napahiya ka. Ang dami-dami mo kasing sinasabi. Nakakainis naman. Napapagod na ako. Panay column itong binigay na i-encode ko. Hindi naman ako marunong gumawa ng column. Nakalimutan ko nang gumawa ng column. Paano ba to? Miss, excuse me. Bakit? Kanina ko pa kasi napapansin hindi mo nasusunod ang pinapa-encode sa'yo. Ha? Sino ka ba? Para sitahin ako. Bakit ka nakikialam? Gusto ko lang sana kitang... Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ka ba? Para pakialaman ang trabaho ko. Hindi ako mahilig makialam ng ibang trabaho, pero... nakikita ko kasi mali ang... Wala kang pakialam. Kakaloka. Unang araw ko pa lamang, nabisit na ako. Biruin mo, pinakialaman ka agad ang trabaho ko. Gusto pa yatang ipamukha sa akin na mali ang ginagawa ko. Kung bakit naman kasi nakalimutan ko na ang paglalagay ng column. Buntik tuloy akong nabuko na hindi ako masyadong marunong sa Microsoft Word. Rita? Si Carla? Uy, Rita. Dito ka rin pala nagtatrabaho. Ikaw, ha? Dininay mo ako kanina, ha? Pasensya ka na, ha? Nataranta kasi ako, Baka kasi makaapekto sa pag-apply ko kung malalaman nilang magkakilala tayong dalawa. Anong makakaapekto sa application mo? Hindi mo ba alam na mas makakatulong kung may kakilala ka sa kumpanyang ito? Tulad ko. Pero anong ginawa mo? Dininay mo ko. Sinabi mong hindi tayo magkakilala. Pasensya ka na talaga. Nataranta lang ako. Isa kang threat sa akin sa kumpanyang ito, Carla. Dahil alam mo ang totoong educational attainment ko. Uy, di ka na umimik dyan. Paano ka nga pala natanggap dito? Hindi ba? Hindi mo natapos ang kolehiyo? Scholar nga ako ni Ma'am Sandoval, hindi ba? Oo nga pala. Rekomendado ka pala ni Ma'am. Teka, ano bang kakainin natin?
Ililibre mo ba ako? Ano? At bakit naman kita ililibre? Ikaw ha, namimihasa ka na. Nilibre lang kita nung nakaraang araw. Gusto mo, ililibre kita ulit? Manigas ka! O, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman, Inay. Inay, bakit ba parang ang gaspang ng sahig? Ha? Ito kasing itay mo. Pinasok ba naman dito sa loob ng bahay ang tsinelas niya? Wawalisan ko na sana nang dumating ka. Kaya lang, pinagbuksan muna kita ng pintuan. Trapuhan niyo naman ang sahig, Inay. Ang dumi-dumi. Oh, pati ang bintana natin. Maalikabok. Punasan ninyo. Ano ka mo? Tumawag ang anak mo at pinapapunta tayo sa bahay nila. Oo, pinagbabakasyon tayo dahil magbo-birthday na sa susunod na linggo ang panganay nilang anak. At gusto niya naroon tayo. Alam mong hindi ko maharap dahil ang dami-dami kong inaasikaso. Ito naman, wala nang ibang sinasabi kundi trabaho at negosyo niya. Minsan nga lang humiling ang panganay mo eh. Hindi mo pa mapagbibigyan. Sige na, gawin mo tong treat to sa sarili mo. Mag-relax ka naman nang hindi ka lagi nagtatrabaho. Paano ang... Sige, magdadahilan ka na naman at ako na ang magtatampo sa'yo. Hayaan mo muna ang negosyo mo. May katiwala ka naman dun, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Para hindi ka masyadong mag-alala, i-delegate natin ang trabaho sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Para ma-enjoy mo naman ang buhay. Ano gagawin mo? Total naman. Titulada na si Rita. Ano kaya kung siya na ang gawin nating manager? Kaya na niya kaya ang trabaho? Oo naman. College graduate na si Rita. Kaya kahit anong trabaho at posisyon ang ibibigay mo sa kanya, ay kayang-kaya niyang gawin. Huwag kang mag-alala. Ipopromote ko si Rita bilang manager. Ano? Manager na ang bagong dating na encoder? Oo. Yun ang sa amin ng mami mo eh. Nagtataka nga ako at marami pa dyan ang deserving ng promotion. Bakit sa dinabi namin ang pwedeng ipromote dito ang bagong dating pa? Ewan ka ba sa mami mo? Siguro dahil scholar siya ng mami mo. Bakit kasi nagmamadaling pilibutang babaeng yun Para daw matahimik kung may mamamahala dito sa opisina habang wala siya. Saan ba sila nagpunta? Birthday yata ng isa sa mga pamangkin mo. Tinawagan yata sila para bisitahin ng kapatid mo. Ano ka ba naman, miss? Oras ng trabaho. Pero nakikipagtawagan ka sa telepono. Ha? Hindi ako nakikipagtawagan sa telepono. Tinatawagan ako ng isang kliyente at mayroon lamang siyang tinatanong. Ang sabihin mo, sinasayang mo ang pera ng kumpanyang ito para lang makipagtawagan ka? Nakita mo? Ay, nako, nga daig pang matagal ng empleyado kung pumasta yung grabe. Grabe pala eh. Ano pang ginagawa mo? Pinahiya yung crush mo. O, hindi mo maipagtatanggol?
Alam mo bang, tinarayan ako niyan nung isang araw. Oh, yun pala eh. Ano pang hinihintay mo? Sisantihin mo na at si Carla ang ipalit mo. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala ang Carla dito. Manganganib ang trabaho ko sa kanya. Oras na magsalita hinggil sa totoong estado ng educational attainment ko. Rita, Oh, Carla! Ikaw pala. grabe ka naman. 2 beses mo na akong dininay Bakit ba? May lihim ka bang galit sa akin? Ito naman, para ka namang bata. Be mature naman. Trabaho lang yung ginagawa ko. Anong trabaho doon? Trabaho ko rin yung ginagawa ko eh. Pero sininghalan mo ako kaagad. Pasensya ka na, dahil nagtatrabaho lamang ako. Parte lamang sa trabaho ko ang sitahin ang maling ginagawa ng mga trabahador. Ano nga bang maling ginagawa ko? Customer nga ng kumpanya yung kausap ko eh. Pasensya ka na, kaibigan, bilang manager. Kailangan kong sitahin ka sa maling ginagawa mo. Ay, nako, hindi pa yata lumalabas ng kwarto ang panganay mo. Wala ba siyang pasok sa trabaho ngayon? Sabado ngayon. Wala siyang trabaho ng Sabado at Linggo. Dahil sa opisina siya nagtatrabaho. Kahit paano, gumaan gaya ng buhay natin. Swerte natin ang panganay natin. Oo nga eh. Nang dahil sa kanya, ay nagkaroon tayo ng magandang bahay. Gumaan pa nga ating buhay. Kaya lang, may napapansin ako sa anak mo. Ano yan? Tay! Narito kami ng inay mo sa balkon na eh. Bakit ba? Anong ginagawa niyo dyan? Aha, bakit? Anong nangyari sa kwarto namin ng inay mo? Ano ba naman kayo? Ang daming nakasabit. Ang pangit-pangit tignan. Ha? Ang dumi-dumi na nga ng bahay eh. Bakit ba? Wala naman kaming ginagawa dito sa bahay Anong binababoy na sinasabi mo? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, ayusin nyo naman ang bahay. Ayoko ang dami nakasabit na damit. Binababoy nyo ng bahay ko eh. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Napagod lamang kami ng inay mo eh. Huwag na kayo mga truwiran, itay. Bahay ko ito, kaya dapat sundin ninyo kung anong gusto ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ang dumi-dumi naman ang opisina ito. Nasaan ba ang janitor dito? Nagkasakit. Kaya hindi siya nakapasok. At dahil 1 linggo na hindi nakapasok, 1 linggo din na walang maglilinis dito. Tingnan mo, oh, ang kapal ng alikabok. Nagmap na ang security guard kanina. Tamad palang security guard na yun. Hindi marunong maglinis. Tawagin mo! Di na siya pwedeng tawagin dahil naroon na siya sa pwesto niya. Wala akong pakialam. Basta tawagin mo. Rita, hindi naman kasi trabaho ng security guard ang maglinis eh. Bali pakikisama lang niya, kaya siya naglinis ng opisina. Baaga nga siyang dumarating dito para maglinis. Abay, dapat lang. Dahil sinasahuran siya ng kumpanya.
Alam mo, Dad, tiyak na matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo tungkol kay Carlo. Bakit? Anong tungkol kay Carlo? Alam mo bang, naroroon na siya sa kumpanya natin, sa Pangasinan, at nagtatrabaho siya doon. Ano? Paano mo alam? Itinawag sa akin ni Frank at ikinuwento niya kung paano naging empleyado si Carlos ng ating kumpanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman. Babae lamang pala ang makapagtatrabaho sa anak natin eh. Talaga? Oo. Kaya lang, ang posisyon niya ay bilang encoder at hindi bilang vice president. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Pare, magbe-break time na. Puntahan mo na sa table si Miss Beautiful mo at iyain mo. Sigurado ko bang wala pang boyfriend yan? Oo. Hindi ba't ang unang-una kong ginawa dito nang i-assume ko ang posisyong bigay mo? Yung magtanong-tanong tungkol dito sa kumpanya nyo. Siyempre, kasali ng ugali ng mga tao ang inaram ko. Sige na. Teka lang. Kumakambi pa ako ng konti. Nervyos eh. Huwag mo akong sisihin, ha? Ha? Ang dami kayang may crush dyan kay Miss Beautiful mo. Bahala ka kung maunahan ka. Baka pagod ka na. Pwede kitang tulungan. Huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Parehas lang tayong napagod eh. Ganun ba? Siya nga pala. Pwede ba kitang ihatid mamaya sa inyo? Pwede ba? Kung magligawan kayo, wag sa oras ng trabaho. Grabe ka naman, Rita. Kung mamahiya ka sa kapwa mo, wagas. At least, ginagawa ko ang trabaho ko. Hindi katulad ninyong dalawa na sinasayang nyo ang pera ng kumpanya. Pwede ba, miss? Gawin mo yung trabaho mo sa tamang lugar. At saan ang tamang lugar, Aber? Pwede mo naman kaming ipatawag sa opisina mo eh. At doon mo kami kausapin. Hindi yung ganito na hinihiya mo kami pareho sa karamihan ng tao. Oh, anong kaguluhan to? Pwede ba? Huwag kang makialam dito. Gawin mo ang trabaho mo dito. Dahil trabaho ko ang ginagawa ko. Pinalampas mo lang ang babaeng yun, pare. Binastos niya tayo, pare. Pareho. Paano hindi ko palalampasin yun? Ikaw mismo na ang may-ari ng kumpanya eh. Hindi ko umimik. Paano nga ako magsasalita eh? Baka kung ano pang masabi ko eh. Wala ka namang ibang gagawin kundi aminin mo kung sino ka sa gusaling ito. Tignan ko lang kung hindi parang nabuhusan ng malamig na tubig ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, pare? Dapat na ba akong magpakilala? Oo pare, ikaw na mismo ang magtatanggal sa mayabang na babaeng yun. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita.
Matanggal nga kaya sa trabaho si Rita. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Myra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.